Good morning everyone, and we are still here in Den Haag or The Hague, and now we are having a breakfast here in the Marriott Hotel. So kakagising na namin guys, and syempre pag nasa hotel tayo, kahit alas 6 pa yan, basta may breakfast or may breakfast buffet, talagang gigising tayo. So I will share to you our breakfast things here na kakainin natin. Ayan, first batch pa lang tayo guys, tsaka wala pang tao, diba? First honor tayo basta sa mga breakfast. So guys, nasa second batch na tayo kasi alam mo naman pag buffet breakfast talagang susulitin natin, kaya ito yung second batch ko. Ayan, kain tayo. Hi guys, andito na kami ulit sa hotel or sa room namin, and ngayon yung mga kalat namin na ayusin na namin, and then after nyan mag-check out, and then pupunta ng city center ng The Hague or ng Den Haag, and then uwi din ng Germany. So parang one night lang talaga kami, pero enjoy naman. And guys, please look at this beautiful view, no? Ang ganda. Yan, ito yung view namin. Nasa 8th floor kami. Wow, tingnan nyo naman. So, ayun yung view namin dito. We are now here in the city centrum of The Hague or Den Haag. The Hague is known as the International City of Peace and Justice for over more than a century, and it has been the place where countries gathered in peace, conferences, and international courts to foster peace through justice rather than through war and conflict. So andito na kami ngayon guys sa city center. This is my second time around here. And yeah, maglalakad-lakad lang kami ngayon kasi wala namang special na pupuntahan. Siguro shopping, ganun. We will see. Tsaka syempre kakain, ganun. So this is the shopping area. Ayan, may TK Maxx, my favorite store. Isa talaga sa nagpapasaya sa mga Pinoy pag nasa ibang bansa ay yung Asian market. So pupunta tayo sa isang Asian market dito or Philippine supermarket dito sa The Hague. So tara, kasi bibili tayo ng mga Pinoy products.
Ayan. Yun yung mga Pinoy products nila, guys. Diba? Ang saya. Yes, tapos na kaming makabili ng mga Filipino items. Ayan. Happy na, happy na. Hello guys, ngayon pupunta kami sa International High Court of Justice. Yun yung pinakamataas na high court sa buong mundo. So, if kakasuhan yung ex-presidente about sa killing na yan, so dito sila magfa-file and dito siya siguro hahatulan. And yeah, dito yun sa The Hague or sa Den Haag. I need to smoke there in the evening. No? This is the World Trade Center of The Hague. So guys, that's the International High Court. Dito lahat gumaganap ng mga peace or mga kasong matataas sa buong mundo. Ayan yan. Pwede din dito, feeling ko dito din gumaganap yung Rafi Tulfo in action. Kasi high court sila, di ba? Sure. Ayan. So pag nakasuhan yung ating, alam mo na, baka dito siya dadalhin. Marami pa namang na ano sa atin, namatay na mga, alam mo na. Wow, this is really beautiful court. So guys, this is the International High Court of Justice. Dito lahat nagaganap yung mga peace na gagawin nila. If may wars, if may mga war, then dito nila kakasuhan yung mga taong mga ganon. And it's really beautiful. Kaso di tayo makapasok kasi sarado. Guys, dito yung magpapatulfo pero in international way or Europe way. Pag gusto mo magpatulfo, dito tayo. Ayan. Sino gusto magpatulfo? Ito yung international tulfo ng Europe. Ganon. This is the World Peace Flame. Guys, I wish there's a world peace na, especially against Ukraine and Russia. I hope magiging peaceful na talaga tayo, lalo na nga yung mainit-init na naman yung pag-aaway nila and war, and hoping really for a peaceful world. Ganun naman, 'di ba? So, dapat dito na hatulan yung, alam mo na, dito na dapat siya hatulan. Char. We are now heading back to Germany. It's already 2 p.m. so we need 3 hours and 30 minutes going back to Germany. And yes, so thank you guys for watching my video, and please like and subscribe. Thank you so much, and God bless you all.
Hi guys! Dito na kami ngayon sa Germany, sa bahay namin. And kakadating lang namin galing Antwerp at saka Netherlands. So, ngayon guys, isi-share ko sa inyo yung mga binili namin sa thrift shop. Yung 3 euro lang each item. So, isi-share ko sa inyo. Ito, parang blazer. Yan. This is only 3 euro. Original price niya is 17 euro, pero naging 3 euro na lang. So, ayan. Ganyan. So, sukat natin. Ayan. For next outfit na naman or next vacation. Next natin is ito. Isang cardigan. Ang ganda din siya. Ayan. 3 euro lang to, akalain nyo. See? Ayan. Pero kailangan pang labhan kasi nga ukay-ukay. Pero syempre okay lang yun. Sanay naman tayo eh. Next is itong pants. Ayan. Cargo pants. Ayan. Ewan ko kung kasya to. Hindi ko na sinukat to actually. Pero kung hindi eh 3 euro lang naman. Ayan. Pero ginanyan ko, kasya naman. Diba? Parang okay. And next is ito. Itong maganda din ito. Ayan. Jacket. So, sukat natin. Uy, kasyang-kasya. O, diba? Tangle yarn. Yan. Next is ayan din. Jacket ulit, syempre. Diba? Pang tawag nito. Kasi magtatapos na yung winter. So, mag-i-spring na dito. Hindi masyadong malamig. Kaya sakto lang ito. Maganda ba? Vintage na vintage, no? Ayan. 3 euro lang din to. Tapos, ito. Ayan din. Isa sa mga magandang nabili ko. Ayan. Diba? Ngayong araw na to, parang 2 euro lang ata sila. Kahapon is 3 euro. Ngayon, 2 euro each item na lang sila. So, sayang nga. Pero okay lang din. 3 euro is 3 euro. So, excited na ako sa susunod namin na bakasyon kung saan or saang trip. Kaya para maisuot na din to. Pero syempre labahan muna. Ayun, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 times 3. Bahala na kayo. So guys, tatapusin ko na ang video na to. And salamat sa pagnunood ng video ko. God bless you all.